Nueva Ecija Cyber Cup in Action. Nueva Ecija Cyber Cup in Action. At ngayon mga kaibigan, narito ang isang napapanahong palatuntunan, ang Nueva Ecija Cyber Cup in Action. Kung meron kayong problema sa mga scammer, sa mga hackers, sa mga nagbabanta online at may problema kayo sa online, ilapit po sa Nueva Ecija Cyber Cup in Action on the air. At ngayon mga kaibigan, narito ang ating napakahusay na guro ng ating palatuntunan sa Nueva Ecija Cyber Cup in Action, ang ipinagmamalaking team leader ng Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team, PNP Nueva Ecija Anti-Cybercrime. Wala pong iba mga kaibigan kundi ang napakahusay na Police Lieutenant Esteban E. Belarmino. Mapagpalang morning po, Sir Romel. Sir, kumusta na ang Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team? Ito po, mabuti po at pinagpala ang aming tanggapan dito sa Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team. Yes sir, ano naman sir ang pinagkakaabalan ngayon ng Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team? Ang pinagkakaabalahan po namin ngayong mga panahon na ito ay mga iba't ibang klase ng scam. Kami po ay tumututok sa mga online scam na maaaring mangyari ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ganoon din po, Sir Romel, kami din po ay itong buong taon nagkandak po kami ng maraming police initiated operation. Tulad po ng mga sumusunod. Meron po kaming higit sa ko lang po yung aking listahan. Okay sir. Pinagkaabalahan po namin, meron po kami ditong mga operasyon na ginanap o ginawa dito sa aming tanggapan. Sa kabuuan po, meron po kaming higit sa 40 entrapment operation na ginanap dito sa lungsod ng Nueva Ecija o probinsya ng Nueva Ecija. Kailan sir nagsimula itong entrapment operation? Ay, ito pong entrapment operation na to, itong 40. More than 40 po yan Hindi ko na po isa-isahin. More than 40 entrapment operations were conducted here in the province of Nueva Ecija starting January 1, 2025 up to this date. So yan po yung buong taon na accomplishment namin sa entrapment operation. Ganoon din po, meron din po kaming more than 11 warrant of arrest served. Wow. Ito po yung tinatawag nila na mga wanted person. Hinuhuli po namin ng mga wanted. Mga wanted po sa cybercrime cases. Sa kabila po nung 30 entrapment operation at 11 warrant of arrest, meron po kaming 40 arrested person sa lahat po ng mga operations na yun. At meron din po kaming 4 na na-rescue. 4 rescued victims po. Mostly ito po mga rescued victim natin ay mga minor po. Yan po ang buong taon na pinagkaabalahan ng Nueva Ecija Cyber Cup. At hindi din po dyan natitigil ang aming mga operasyon. Patuloy po kaming nagmamatsyag at nagbabantay sa inyo sa cyberspace, lalo na po dito sa probinsya ng Nueva Ecija. Sir Romel, hindi lang po kasi Nueva Ecija ang hawak namin. Yes. Hawak din po namin dito sa tanggapan namin ang buong probinsya ng Aurora. Kaya po, kung may mga kaibigan o makakilala po tayo na nagkakaroon ng problemang cybercrime, magtungo lamang po sa aming tanggapan. Dito po sa Old Capitol Compound, Burgos Avenue, Cabanatuan City. Hindi lang po Nueva Ecija ang aming hawak, kundi kami po ay mahawak din ng mga complaints galing po ng probinsya ng Aurora. Yun. Okay sir, mukhang pareho nating area sir yan. Okay sir, mayroong pumapasok na katanungan dito sa yung tinuran. Itong 4 na rescue victims ay anong kaso? Yan po ay mga minor victims. Siya po ay mga kaso po ng online exploitation, Minor de edad or sex, ano? against children. Yeah. Yung mga pinopost po online ng mga bata. Tapos online. po nagkakaroon po tayo ng problema. Ang intindi po nila, binebenta daw po yung mga bata. Pero nagkaroon po tayo ng operation, naipost lamang daw po ito ng kanilang mga magulang.
At nagkaroon naman po sila kami ng intervention together with the DSWD sa kanilang mga lugar at ibinigay po namin ang pag-aalaga sa DSWD at yung mga magulang po nila, nagkandak po ng interview ang DSWD sa kanila at nakita naman po na sila po ay capable na alagaan itong mga batang ito. Kaya po ibinilik sa mga magulang pero meron po silang mga paalala na kailangan gawin dito sa mga kabataan na ito at hindi na po sila uulit muli doon sa pagpo-post online. Okay. May tanong pa rin, sir. Kung second time attempt na nung magulang na binubugaw ang anak, ano na, sir, ang kahinat na ng kanyang kaso ng magulang? Kung sakali po na hindi po magtanda itong mga magulang na ito, atin po mga kasamahan dito sa mga manonood po, maaari po kayong makasuhan po ng SISAM or OSAEC. Yun po yung batas natin na makikita sa bagong batas lang po ito. SISAM. SISAM. Opo. Okay. Pwede, sir. Ang SISAM po ay tinatawag na Republic Act number 11930. Opo. Or ang child sexual abuse or exploitation materials. Yun. Ito po yung basta nakita po ng Meta o ng Facebook or ng TikTok na meron pong nag-post, nag-send sa inyo ng mga pribadong parte ng bata, nakahubo o nakahubad, at ginagamit po itong mga litrato na ito para makapagbenta at kumita, kayo po ay mapaparusahan ng violation under the Republic Act 11930 or the Philippine Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Sexual Abuse or Exploitation Material. So ito po mga ito, nakikita po ito sa pamamagitan ng visual, audio, or text. Minsan nga po, pwede nyo pong video na ipopost po ito. At nakikita po dito na meron po kayong pang-aabuso sa mga kabataan. Yes, sir. Yes, sir. Kaya po mga kasamahan natin sa ating mga manonood, iwasan po natin ang mag-post online para hindi naman po tayo magkaroon ng problema at magkaroon po ng asunto kapag inulit-ulit po ninyo ang pagpo-post ng mga ganyang klaseng mga sexual exploitation material. Ito po mga material na to, naglalaman po ng mga kabataan, lalo-lalo na po mga babaeng kabataan. Kapag po na-detect, nakita po ng Meta, sabi po, pag nakita po namin, ay pupuntahan po namin kayo. Or aalamin namin kung nasaan kayo at tutulungan namin yung kabataan. Kaya po sa mga magulang, maaari po kayong makasuhan ng Republic Act number 11930. Iwasan po natin ng mga ganitong klase ng mga video, mga pagpo-post, kasi po maaari po kayong makasuhan sa ganitong mga klaseng pagpo-post at pag-send, pag-share ng mga ganitong klaseng video. Yes, sir. Maganda, sir, ang pinag-uusapan natin. Talagang nakatutok ang ating mga mamamayan. Sir, bago tayo dumako sa ilang mga katanungan, ay dumiretso na tayo dito sa ating prime questions. Pangatlo ay ano-anong classes daw, sir, ng scam, harassment o mga kaso ng cybercrime ang agad ninyong naaaksyonan? Lahat po ng klase ng cybercrime. Yun. Pero po, ang pinakamarami namin natatanggap, maaari po yung tinatanong kung ano na-aksyonan. Lahat naman po ng kaso ay ina-aksyonan namin agad. Right. Ngunit dito po sa aming tanggapan, kung bibilangin po natin, pinakamarami po ang natatanggap naming kaso, nasa ilalim po ito ng online scams or yung pong mga nagpapadala ng item, hindi po dumadating kapag po nakapagbayad na sila online, hindi na po nila nakukuha. Meron din po kaming mga kaso na tatanggap dito, yung online libel o yung paninirang puri po. Pinopost po isang tao na mayroon pong planong siraan ang pagkatao nitong kanilang binibiktima. Yes, sir. Meron din po kaming mga kasong nakahawakan dito, yung mga tinatawag po nating
violations against women and children. Yung pong magkasintahan, naghihiwalay, pagkatapos po maghiwalay, hindi po matanggap nitong partner o karaniwan po lalaki, hindi po matanggap ng boyfriend o nung ex na iniwalayan na siya ng kanyang asawa, pinapanakot po yung mga sex video na ginawa nila nung sila pa ay maayos o may mutual understanding pa sila. At kapag po ganun, na-actionan po namin agad yan. Lalo-lalo na po, delikado po ang kalagayan ng ating mga nagiging biktima. Okay sir, may tinanggap pa tayong tanong dito. Paano ro ba sir, na-actionan nyo ba yung sa call harassment na tinatawag, yung tinatawagan sila halimbawa ng pinagkakautangan nila online, pero paiba-iba ng number yung ginagamit? Ano sir daw ang action nyo dito? Ay kapag po ganyan Sir Romel, pupunta lang po sila dito sa aming tanggapan, mga online harassment. At meron po tayong ginagawang legal na paraan para malaman kung sino itong mga tumatawag na ito. At sa kaalaman po ng lahat, pinapa-deactivate din po namin yung mga numero na tumatawag sa inyo. So dalhin nyo lang po dito sa aming tanggapan kung ano po mga numero yan, i-report po ninyo sa amin at magre-request po tayo ng deactivation of numbers. Dina-deactivate po yan ng National Telecommunications Commission or NTC. So gumagawa po tayo ng sulat papunta sa NTC para i-deactivate po itong mga nangaharas po sa atin na mga tawag o tumatawag na nagpapanggap at nangaharas. Ganun pa man, may mga pagkakataon po na may mga natanggap po kami na nangaharas, nagpapanggap po NPA. At sa pamamagitan po nung cyber warrant, natulungan po namin siya. At nung nagawa na po namin yung proseso ng batas, kasampahan po ng kaso itong mga taong ito. Sir, merong lumapit sa amin, lumapit sa inyong tanggapan na sila ay hinaharas nga daw ng tawag, pero ang naging payo daw sa kanilang inyong tauhan ay magpalit na lang sila ng number para hindi na sila ulitin ng tawag ng tawag, pero pa iba nga ng number. Ano sir masasabi? Tama po yun. Sir, yun. Tama po yun, magpalit po kayo ng number para hindi na po kayo direktang puntahan o tawagan nitong mga nangaharas na ito. Isa po yun sa pinapayo namin sa mga nagpupunta sa amin. Kasi po, yung number po na yun, alam na po yun nung suspect eh. Lagi na po niya kayong tatakutin. Ngayon kung hindi na po niya alam yung tunay mong number, yung bago mong number, hindi ka na niya matatakot. Yun po yung avoidance of threat. And then, kung hindi po kayo tigilan at gusto niyo po talagang aksyonan itong mga numero na ito, pwede naman po natin pagpatuloy yung pag-iimbestiga. Pero dadaan po tayo sa mga proseso na naaayon po sa batas. Yes, sir. Yes, sir. Sir, ito namang related pa rin, ano? Ano naman daw, sir, ang aksyon nyo kung nahahack yung kanilang mga Facebook o account and uso ngayon yung mga hacker? Ano ang naging aksyon, sir, dito? Pwede po yan. Meron po tayong tinulungan. Yes, sir. Sa katauhan po ng isang nating media personality, siya po yung presidente ng CLMA. Yes, sir. Kung kilala niyo po, si Ma'am Sonia. Si Ma'am Sonia Capio. Tinulungan po namin siya, na po yung account niya. Pumunta po siya dito, inihanda po niya yung mga dokumentong kailangan. Yes, sir. So yung mga dokumentong kailangan po, dito nyo na lamang pong alamin kapag nagpunta po kayo dito sa aming tanggapan. So upang matulungan namin kayo ma-recover po ang inyong account. May mga pagkakataon naman po na hindi na po kailangan ng dokumento, kami na po mismo tutulong sa inyo para ma-recover ang account. Bubuksan po natin yung Facebook nyo at ihingi po ng mga legal documents ang Meta para po mabuksan po yung account nyo. May mga natutulungan po tayo na ma-recover ang kanilang account. At masayang-masaya po ang mga kababayan natin na naibalik sa kanila ang Facebook account. At paalala po, mga kasama, para po hindi po kayo ma-hack, magkaroon po kayo ng multi-factor authentication. Ito po, multi-factor authentication po, ito po yung magte-text muna sa'yo yung Facebook bago mag-login sa ibang device. Or mag-chat muna sa WhatsApp mo bago mag-login sa ibang device. Kung dalawang beses lang po kayo tinetext, yung number lang po, kulang po yun. Gawin po natin multi-factor authentication. Ano po yung multi-factor authentication? Dapat magte-text po sa email. Magsasend po ng message sa email nyo. Magte-text pa na naman number sa number nyo. Nanghingi po ng OTP or one-time PIN sa number nyo. At humihingi pa po ng number sa WhatsApp nyo.
So, meron po yan sa settings po ng Meta o ng inyong Facebook account. Pag tinignan nyo po sa settings and privacy, pwede nyo pong iselect doon yung multi-factor authentication. At dun po, tuturuan na po kayo ng Facebook kung paano gawin. Para po makaiwas tayo sa hacking. Okay, sir. Yun naman daw, sir, hacker ay mahuhuli ba ninyo? May action ba kayong ginagawa? Siyempre naman po. Okay, sir. Kapag napatunayan kung sino po yun ang hack, at napatunayan po na mayroon siyang kinalaman o talagang siya po ang gumawa ng hacking na yun, eh magkakaroon po siya ng kaso sa batas. Yun po yung illegal access na under din po yan ng RA 10175. Nagsusunod-sunod sir yung tanong maganda talaga sir ating paksa. Tuloy, dito sir, ano ang action nyo sa sinasabing fake news? Siyempre, ang basihan natin dito ang journalism. At yun namang true news siya, pero sinasabihan siya ng fake news o parang hinaharas yung true news like yung GMA, ABS-CBN ay hinaharas sila ng mga tao na hindi natin alam kung bakit ganun ang kanilang purpose. Unang-una po, kapag may fake news, bine-verify po namin yan. Yes, sir. Kung saan po galing yung source. Kung galing po ba ito sa legitimate source, titingnan po namin kung sino po yung nag-post, sino po ang nag-share. At meron po kaming kinakandak na additional series of investigation. So, aalamin natin kung sino ba talaga yung nag-post. At hanggang po magkaroon po tayo ng katibayan. Kapag po ang mga pieces of evidence ay makapagturo dito po sa mga nag-post na ito, kinakasuhan po namin sila ng Article 154 or yung po yung anti-fake news na batas natin. Meron na po yan sa Revised Penal Code, Article 154 o yung pagkapakalat ng fake news. Yes. Dahil po ginamit niya po ang social media, magkakaroon po siya ng in relation to Section 6 of RA 10175 or mas mataas na 1 degree parusa dito sa Article 154. Okay, sir. Actually, sir, yung number 4 nasagot na Kaya sa number 5 na tayo, sir. Ito na yung inyong main program. Ano po ang pangunahing programa nyo ngayon at ang nais nyo pang ipaalam sa ating mga kababayan at ang mga nais pang i-report? Nasa inyo, sir, ang pagkakataon. Magandang umaga po sa ating lahat. O magandang araw po sa ating lahat, mga kasama. So dito po sa Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team, sa akin pong pangunguna at sa 10 po ng aming mga pinuno ni Police Regional Anti-Cybercrime Unit 3 Chief, Police Colonel Guzman. Ganoon din po ang aming Police Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta. Sir, magandang umaga po. Dito po sa aming programa, asahan nyo po na anuman pong klaseng cybercrime, aaksyonan po namin. Tutulungan po namin kayo nang naaayon po sa batas. Ganoon din po, kapag po may mga kakilala kayo na biktima ng scam, harassment, o anong klase pang cybercrime, sadyain nyo lamang po ang aming tanggapan. Makikita naman po sa ating screen kung saan po kami nakalocate at makikita din naman po ang aming hotline. Nga pala, ang hotline po namin ay 0960-291-1083. 24 hours po kaming bukas at 24 hours din pong bukas ang numero po na iyan. So, kayo po ay pwedeng magtungo dito sa aming opisina any time of the day. At mas mainam po kung tatawag na lamang po muna kayo sa aming hotline upang mapaliwanagan po kayo ng mga dapat gawin o ano yung mga dapat nyo dalhin pagpunta nyo po dito sa aming tanggapan. Upang matulungan din po kayo at makasuhan po natin o mahuli po natin ang mga cyber criminals. At sana po sa mga susunod pang talakayan, makita ko po kayo muli o makita nyo po muli ako at matulungan po kayo sa problemang cybercrime. Hindi po, ang CyberCap here in Nueva Ecija, we are in action, watching you over the cyberspace. Sumayin niyo mga kaibigan ang isang edisyon ng Nueva Ecija CyberCap in Action. Ang kanila pang opisina ay matatagpuan sa Old Capitol Compound, Burgos Avenue, Camarton City. Ang kanilang hotline na maaaring tawagan anytime, 0960-291-1083. 0960-291-1083. Ang inyo pong naging tagapagbalita mula sa
Nueva Ecija Cyber Cup in Action Police Lieutenant Esteban E. Bellarmino.